ibinigay ng Japan ang 4 sa pinakamakapangyarihang monster warships sa Philippine Navy. Sa hindi gaanong kalayuan, ang isang diplomatikong kilos sa pagitan ng dalawang bansa ay magpapakilos sa isang serye ng mga kaganapan na muling tutukuyin ang balanse ng kapangyarihan sa Timog Silangang Asya. Ang Japan, isang bansang kilala sa pangako nito sa kapayapaan, ay nagpasya na iregalo ang 4 na makabagong halimaw na barkong pandigma sa hukbong dagat ng Pilipinas, isang hakbang na hindi lamang magpapatibay sa matagal ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa, kundi pati na rin sa pagbabago ng dinamika sa rehiyon. Ang anunsyo ng regalong ito ay nagpadala ng shockwaves sa buong internasyonal na komunidad. Ang Japan ay, sa loob ng mga dekada, ay sumunod sa isang pacifist constitution pagkatapos ng World War I. Gayunpaman, nagbabago ang geopolitical landscape, at nakita ng mga pinuno ng Japan ang pangangailangan na maging mas maagap sa pagpapanatili ng katatagan ng rehiyon. Ang Pilipinas, kasama ang estratehikong lokasyon nito sa Timog Silangang Asya, at South China Sea, ay ang perpektong kasosyo para sa naturang pakikipagtulungan. Ang 4 na halimaw na barkong pandigma ay hindi ordinaryong sasakyang pandagat. Ang bawat isa ay isang teknolohikal na kababalaghan na itinayo upang malampasan kahit ang pinaka-advanced na mga barko ng ibang mga bansa. Binuo sila ng media na The Pacific Guardians, at nilayon nilang tiyakin ang maritime security ng rehiyon, lalo na sa harap ng lumalaking mga alitan sa teritoryo at mga issue sa pamimirata. Pagdating ng mga halimaw na barkong pandigma sa Pilipinas, sinalubong sila ng isang maringal na seremonya ng pagtanggap na dinaluhan ng mga opisyal ng Hapon at Pilipino. Ipinahayag ng Japanese ambassador ang kanilang pangako na suportahan ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, habang pinatitibay ang nagtatagal na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang paglipat ng mga sasakyang ito ay nagmarka ng pagbabago sa kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Itinampok ng kanilang mga bagong asset ang mga advanced na armas, kabilang ang mga cutting-edge missile system, teknolohiya ng radar, at makabagong kagamitan sa nabigasyon. Ang mga tripulante ay sumailalim sa mahigpit na mga programa sa pagsasanay na isinagawa ng mga dalubhasa sa hukbong pandagat ng Hapon, na tinitiyak na mapakinabangan nila ang potensyal ng kanilang mabigat na mga barkong pandigma. Ang pagdating ng Pacific Guardians ay hindi napapansin ng mga kalapit na bansa. Nakita ito ng ilan bilang isang mabait na kilos, habang ang iba ay tiningnan ito ng may pag-aalinlangan, na kinukwestiyon ang mga motibo ng Japan at ang mga implikasyon ng pinalakas na alyansa sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Mataas na ang tensyon sa South China Sea, kung saan iginigiit ng iba't ibang bansa ang kanilang pag-aangkin sa teritoryo, at ang pag-unlad na ito ay nagdagdag lamang sa pagiging komplikado ng sitwasyon. Para sa Pilipinas, ang mga bagong barkong pandigma ay nangangahulugan ng pinahusay na pagsubaybay sa dagat at ang kakayahang tumugon ng mabilis sa anumang banta, maging ito ay mula sa piracy, pagsalakay sa teritoryo, o natural na kalamidad. Ang Pacific Guardians ay naging simbolo ng kapasiyahan ng bansa, na protektahan ang mga interes nito, at tiyakin ang kaligtasan ng mga katubigan nito. Sa paglipas ng panahon, ang mga halimaw na barkong pandigma ay tumupad sa kanilang pangalan. Nagpatrolya sila sa South China Sea, na pinipigilan ang iligal na pangingisda, pandarambong, at panghihimasok sa teritoryong karagatan ng Pilipinas. Ang kanilang presensya ay nagpadala ng isang malinaw na mensahe. Ang Pilipinas ay hindi aatras pagdating sa pangangalaga sa kanyang maritime na soberanya.
Sa paglipas ng mga taon, ang Pacific Guardians ay nagkaroon ng reputasyon para sa kanilang hindi natitinag na pangako sa kapayapaan at seguridad. Napansin ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, at lalong lumakas ang alyansa ng Japan at Pilipinas. Nagsagawa sila ng magkasanib na pagsasanay sa hukbong dagat, nagbahagi ng katalinuhan, at nagtutulungan upang matugunan ang mga hamon sa rehiyon. Malaki ang epekto ng pambihirang regalong ito. Hindi lamang nito muling tinukoy ang dinamika ng kapangyarihan sa Timog Silangang Asya, ngunit binago din ito ang paraan ng paglapit ng mga bansa sa diplomasya at seguridad. Ang regalo ng Pacific Guardians ay kumakatawan sa isang kahangahangang kabanata sa internasyonal na relasyon, kung saan ang dalawang bansa ay nagsama-sama upang itaguyod ang kapayapaan at katatagan sa isang magulong rehiyon. Sa huli, ang desisyon ng Japan na magbigay ng 4 na halimaw na barkong pandigma sa hukbong dagat ng Pilipinas, ay higit pa sa isang mapagbigay na kilos. Ito ay isang simbolo ng pagkakaisa, isang patunay ng lakas ng diplomasya, at isang tanglaw ng pag-asa para sa isang mapayapa, matatag, at maunlad na Timog Silangang Asya. Ang regalo ng Pacific Guardians ay kumakatawan sa isang kahangahangang kabanata sa internasyonal na relasyon, kung saan ang dalawang bansa ay nagsama-sama upang itaguyod ang kapayapaan at katatagan sa isang magulong rehiyon. Sa huli, ang desisyon ng Japan na magbigay ng 4 na halimaw na barkong pandigma sa hukbong dagat ng Pilipinas, ay higit pa sa isang mapagbigay na kilos. Ito ay isang simbolo ng pagkakaisa, isang patunay ng lakas ng diplomasya, at isang tanglaw ng pag-asa para sa isang mapayapa, matatag, at maunlad na Timog Silangang Asya.